14 na freight company sa mga kumpanya nagde-deliver ng mga padala mula abroad ang nasa blacklist ng Department of Trade and Industry. Napasama ang mga kumpanya sa nasabing listahan dahil di raw sila nakapagbayad ng tamang buwis sa Bureau of Customs. Kaugnay niya, mga kapanayam natin si Customs Commissioner Rufy Biazon. Magandang umaga po, Commissioner Biazon. Yes, magandang umaga, Howie, at saka sa lahat ng tagapanood. Magandang umaga po. Commissioner, pakikumpirma lang itong blacklist. Ano bang ibig sabihin ng isang blacklist ng freight companies? Pwede pa rin mag-operate yan? Well, ganito po kasi may mga insidente na yung mga freight forwarding companies na nagpapadala ng mga balikbayan boxes dito sa ating bansa ay hindi tumutupad sa kanilang tungkulin na i-clear ang mga kargamento. Kaya po nangyari na iipit ang mga balikbayan boxes. So since hindi po sila tumutupad sa kanilang tungkulin, ang ginagawa po ng Philippine Shippers Bureau ay bina-blacklist sila, parang warning to the public na huwag tangkilikin ng ganitong klaseng mga freight forwarding companies. Pero sa ngayon, Commissioner, nag-ooperate pa yung mga ito. In other words, may mga outlet pa sila sa abroad na pwedeng puntahan ng mga OFW para magpadala ng balikbayan box. Yes, kasi sila naman, karamihan sa kanila ay nag-ooperate din abroad. Doon nila hinihikayat ang ating mga kababayan na tangkilikin ang kanilang serbisyo. Ngunit dahil hindi sila tumutupad sa tungkulin, ang nangyayari po na iipit ang balikbayan boxes na yan. So, Commissioner, binibigyan ba ng second chance sa mga ito? Kung magbayad sila, halimbawa, sa linggong ito, matatanggal na sila sa blacklist na to? Well, nasa Philippine Shippers Bureau po yun dahil sila ho ang Okay, nagiging choppy na po si Commissioner Rufy Biazon. Subukan nating balikan maya-maya lamang.